pulis po na pumasok sa kanilang bahay at naghalughog. May hinahanap daw po yung pulis na si Brother and si Alvin. Brother at si Alvin ang hinahanap. Si Brother and Alvin. August 30 po nangyari, 4 p.m. po sa Barangay South, Daang Hari, Taguig at merong video. Panoorin niyo po. Ayan Ano po. Sila po yun, ma'am. No? Opo, yan po yung sinasabing mga pulis po ng Taguig. Sir, hindi mo pwede dyan. Sir, trespassing kayo dyan. Sir, trespassing kayo dyan. Nagpupumilit po. Kinuhuli yung kasama mo, wala ka namang ginagawa. Ayan na po. Ayun. Okay. Kailan po nangyari ito? Magandang hapon po sa inyong dalawa. Sir and ma'am. Sa Taguig po ito, ano? Opo. Nayak na si ma'am. Oh. Hindi pa nakakita po kayo sa sama ng loob. Opo. Tsaka yung trauma. Opo, sobrang trauma po kasi. Nandun ba yung anak nyo nung mangyari yun? Opo, kaming dalawa po yung nag-aawat po sa polis po. Sa Taguig po to nangyari noong August 30. Opo. Okay. Last week. Opo. 4 p.m. Bakit po sila pumasok ng bahay nyo? Hindi po namin alam, sir. Pag bigla na lang po pagtingin po ng asawa ko, nasa pinto na po sila eh. Ilan po sila? 6 po, pero yung umakyat po muna, 3 lang po sila. Okay. Tapos may nahanap daw po silang tao na brother daw po. Tinuro daw po na doon daw po nakatira sa bahay po namin. Di-describe daw po yung bahay namin. Okay. So may nang-describe sa kanila ng isang taong hinahanap nila na si brother Opo. at doon daw nakatira sa bahay nyo. Opo. So base doon sa sinabi ng tao, kung sino man yun, asset man yun, Opo. agad-agad lumusob na sila. Opo. Wala po silang dalang Wala warrant, po, sir. search warrant, Wala warrant rin of arrest. po. Wala po. Wala. Basta na lamang po sila pumasok. Opo. Pinuusap po namin sila, sir, sa pintuan po. Okay. Tapos tinatanong po nila yung pangalan po ng asawa ko. Pinakita po namin yung ID po sa kanila. Tapos Okay. pinicturan po nila. Okay. Tapos akala po namin okay na po. Binaba pa po yung ID ng asawa ko. Binaba po nila dun. Ang tagal na po nilang hawak. Okay. Tapos sumunod po ako sa baba kasi kukunin ko po. Kasi ang tagal na po nilang hinahawakan yung ID. Okay. Pagkuha ko po, sabi po sa akin ng isang pulis, tanungin mo nga yung asawa mo kung kaano-ano niya yung Alvin. Sabi ko, hindi naman po niya yun kilala, sir. Kasi ako nga po, hindi ko kilala. Ako ang taga rito eh. Bakit Sabi daw? ko, Ba't nila hinahanap si Alvin po? Hindi po namin alam, sir eh. Okay, so tinanong niya kayo kung kakilala ni Mr. mo. Kaano-ano daw po niya. Si Alvin, Opo. kaano-ano. Opo. Okay. At sinabi niyo po, hindi kakilala. Opo, hindi po. Ano pong naging reaction nila? Wala na po, binigay po yung ID sa akin, tapos umakyat na po ako. Okay. Pag-akyat ko po, sumunod po na sa akin yung isang pulis po na nakaitim. Okay. Tapos, ano po, sabi niya, pababain mo yung asawa mo, pababain mo, ganun po. Sabi ko, bakit po, sir? Hanggang po yun, pinipilit niya na pong hilahin palabas po ng pinto yung asawa ko, sir. Kahit na hindi siya si Alvin na hinahanap nila? Opo, kasi Okay. tinignan po yung ID, tapos pinicturan po. Pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Wala silang sinasabing dahilan kung bakit Wala po. gusto Tapos, nang isama. nung ano sabi po niya, nung nagpapambuno na po kami ng polis, sabi niya, ikaw yun, tula ka dito, tula ka. Ganun po sabi niya po sa asawa ko. Okay. Yun po, sir. Tapos yung nagkakagulo na po kami, pumasok na po yung ibang pulis po dun sa kabilang bahay. Pati po yung pulis po na yun, pumasok po sa kabilang bahay po. Yung sa bahay po ng kapatid ko na bakante. Sumunod po yung anak ko doon. Siya po yung nag-aawat kasi hinahalong kayo na po yung bahay namin. Hinahalughog na po nila. Hinalughog. Po yung bahay po. Para may hinahanap. Po. Meron ba ho sila nakita? Wala naman po. Okay. So, paano po nagtapos yung... Nung sigaw na Pagpasok po mo sa kami ng bahay, pangharas. sigaw na po kami ng sigaw, pinapatahimik pa nga po nila kami, wag na po kaming maingay. Tapos sumigaw na po kami ng sumigaw kasi po nag-ano na po sila na pumasok po talaga Tama lang po yung ginawa nyo. Nag-skandalo Opo. kayo para Opo. makatawag kayo ng atensyon. Tapos sinisigawan po ako ng isang pulis, maingay daw po ako, tumigil daw po ako. Sabing Okay. ganun po. So, ano pong naging ending? Nung po nagkakagulo na po yung mga tao po, malapit na po pa isa-isa yung mga tao sa amin. Negosyoso. Opo. Okay. Bigla na po silang nawala. Ang natira lang po yung isang pulis po doon, tapos kasama na po yung kagawad po namin. Okay. So, bakit nyo po alam na police nakasibilyan Sabi naman po nila, pulis daw po sila. Okay. So, nakuha nyo pong pangalan. Hindi Ito. po, wala pong binibigay po na pangalan. Ito na, nakuha na natin. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag,
Police Corporal Marvin Blastique. Sila po ay mga taga Substation 8 ng Taguig PNP. Si Major Joseph Inomis, Station Commander, Substation 8 ng Taguig PNP. Pakitawagan, Odette, yung NCRPO ngayon na. O dili ka yung SPD, Southern Police District. Ngayon na. Okay. Major Joseph Inomis, magandang hapon po, Major Sir. Magandang hapon po, sir. Idol, sir. Opo. Major, ito po mga tauhan ninyo, pumasok po sa bahay nang walang dalang warrant, walang dalang search warrant, naghalughog at nang haras ng mga residente sa bahay na yon. Sir, yung pangyayari po is sa kanila po, yung nakausap sila, hindi po sila pumasok dahil nakita po sa video, wala daw pumasok, sir. Sir, nasa video po. Yes po. Nakapasok po sila. Nakita pa nga pong palabas na po yung iba eh. At pilit po nilang kinakaladkad itong si Mr. Michael Katanghal. Pinicturean pa yung ID niya. In fact, pagdating sa barangay, ang balita ko, nag-apologize ata sa inyo. Opo. Pero hindi po sapat yun eh. Bakit po sila pumunta sa bahay na yon? Sila ho ba meron pong mission order coming from you? Wala po, sir. Wala po. Okay. Sino po yung hinahanap nilang si brother? Alvin? Sir, bali, may pumunta pong alpa dito sa office, tapos sinabi po yung tao na may warrant is allegedly na andoon sa bahay po, sir. Okay. Ngayon, sir, pumunta sila, sinik na nung pagpunta nila doon, may lalaki, tinignan yung ID, nung hindi po daw siya, umalis na din daw siya sila, sir, kaagad. Okay, Major, makinig ka, no? Yes, Kaya sir. nyo nagawa ito dahil pobre yung hinaras ninyo. Pero kung yan ay mga taong may sinabi sa buhay, nakatira sa kondo, nakatira sa mansyon, hindi nyo pwedeng basta-basta pasukin na lang yung bahay nila dahil meron kayong kalalagyan outright. Kaya nyo nagagawa ito, yung ganitong klaseng mga pang-abuso, pagbabiolate ng kanilang karapatang pantao, ay sapagkat sila ay pobre. Kung mayaman sila, hindi sana nangyari ito. Tama, mali? Tama po, sir. Oh, yun eh. Yung mga may hirap, ito ang palagi nyong inaapi. Diba? Winawalang hiya. Binabastos. Kinakalimutan na ninyo na kahit na sila ay mahirap, meron silang mga karapatang pantao. Dapat nga, yung mga mahirap, lalo ninyong tulungan dahil sa inyong sinumpaang tungkulin to serve and to protect. Especially yung mga walang kalaban-laban tulad nila. Maling-mali yung mga tao mo, Major. I'll teach you, Major. Listen to me and listen good and listen carefully. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Granting totoo yung sinabi mo na sinumbong sa mga tao mo, may nagsumbong na asset na dyan nakatira ang hinahanap niyong wanted. Tama? Yes, sir. Now, kahit na itinuro yan ang asset, hindi mo agad basta-basta pasukin yan. Kunin niyo yung search, yung warrant of arrest, and then, mamanmanan nyo. Kailangan, kayo mismo, yung mga pulis mismo, ninyo ang nakita na si wanted ay talagang labas-masok sa bahay na yon at natsyempohan nyo na nandoon talaga, kitang-kita ng mga mata ninyo na nandoon siya, halimbawa sa balkonahe, nakadikwatro, nagkakape, then pwede nyo nang pasukin. Yes, sir. Pero base lamang sa sabi ng isang asset, hindi pwede. At lalo pat, hindi pwedeng maghalughog kayo kung wala kayong search warrant. Yes, sir. Wala nang dalang warrant of arrest, wala pang dalang search warrant. Ura-urada, agad-agad, binayolate nyo yung mga karapatan, pantao nila, yung kanilang mga karapatan. Again, ikaw na mismo umamin dahil sila'y pobre. Yes, sir. Di ba, sir? So, ano magandang Yes, sir. gawin po sa mga tauhan ninyo, sir? Sir, humingi po kami sa barangay, sir. Kasama namin ng barangay captain ng South Kanghari, sir, ng pasensya sa kanila, sir. Humingi ng pasensya. Yes, sir.
kahit po yung kapatid niya, kinausap po namin yan na humingi kami ng distinta po, sir. Ang maharap lang po kasi sir yung isang pulis po. Tapos yan po si sir po. Tsaka yung isang pulis po na makabasag. Sila lang po, dalawa po yung humarap. Yung mismo pong nakapuran po na pulis, hindi nga po humarap sa amin sir dun eh. Parang hindi nagsisisi. Hindi po. Tapos parang akma pa po niyang bubunutan kami sir nung ayaw ko nga po itong palabasin. Okay. Sobrang harassment po ginawa nila sa amin sir. Grabe po. Tawagan niyo, Odette, yung PNP Camp Crame. Tawagan niyo si General Acorda kung available siya ngayon. Sige. Tawagan niyo Tapos yan siya. pasensya lang sir. Pagdating sa barangay, pasensya na daw po. Ayaw pa nga po nilang I admit po na mistaken identity po yun. Kung hindi pa po kami nakapag-video sir, hindi naman po yan sila amin eh. Correct. Hindi po sila titigil sir ng pangahara sa amin nung time na yun kung hindi po nila nakikitang nagbibideo na po. Tama po yung ginawa niyo na kayo po yung nag-skandalo. Pinipigil pa nga po kami sir mag-video. Bawal daw po sabi po ng asawa ko para po sa protection po namin yun. Tama po yung naging desisyon ninyo. Opo, tapos kinakausap nila yung papa ko tsaka yung kuya ko para daw po aregluhin po, parang ganun po. Kausapin po kami na tumigil na yung ganun na pag-usapan na lang daw po. Hindi nga po kami sir nakapag-file ng formal po na blotter kasi hindi po sila nakikipagtulungan ibigay po yung pangalan po ng mga polis po na pumunta dun sa amin. Grabe naman. Major? Yes, sir. Okay. Maraming pumunta doon, 6. Ang nagpakita lang sa kanila sa barangay, dadalawa lang. At yung iba, nagsusuplado pa. Parang walang pagsisisi. Ganun ba kayo pag humingi ng sorry? Dapat pag humingi ka ng sorry, full force, lahat ng involved, mag-sorry at magpakita ng sinseridad. Yes, sir. Hindi naman. Galit pa raw. Parang wala kayong respeto kasi mahirap lang to. Siguro kung mayaman itong sila, ma'am, nako baka nakaluhod kayong pupunta sa barangay dahil kulong agad kayo nito. Itong mahirap sa atin itong mga pulis natin ang kinakaya-kaya nila yung mga mahirap. Humingi po kami ng pasensya, sir. Subukan mo. Sige, nakikinig si ma'am. Nasaan yung mga ibang kalipores mo? Sir. Sir, nung pumunta po kami, araw po, paggabi po sila, sir. Pero na-insist naman sila, hindi lang nakahabot, sir. Pagkatapos namin bumaba, dumating po sila, sir. Ikaw, sir. Sige, magsalita ka. Kausapin mo to si ma'am. Tingnan natin. At saka si sir. Yung mag-asawa. Pati sir yung bata pala na skandalo, na trauma. Pati sir nahawakan pa po sa dibdib yung anak ko sir, nung isa po sa kanila. Hinawakan? Nahawakan po kasi inihila po sila palabas nung anak ko kasi baka po maglagay nga po sila ng drugs Sabi doon. ko po sa anak ko po na, Sumisigaw po. tingnan mo na kasi baka taniman tayo dyan. Sabi ko pong gano'n sa kanya. Opo. Kasi po, takot na po kami lahat eh. Kami pong pamilya, pati po yung anak ko pong isa. Hinihila niya po yung isang ko po pulis, na bata. hinihila naman po siya ng Ayaw po isang nilang pulis tumigil. palabas. Tapos sigaw na Ayaw po po nilang yung tumigil. anak namin na bunso na papa ng papa. Sabi, nagpiplis na po ako sa kanila sir. Tumigil na Usap kayo. rin po kasi Yung mga anak sabi ko po, sir, namin. di naman po ako, minor nandun pa. po yung ID po, pinakita na po sa inyo, sir, di naman po ako Tapos nagmamakaawan na po kami, tapos nag-agresibo po isa. Agresibo po yung isang nasa video po na galit na galit po. So, dalawang anak niyo, mga minor, pareho, Opo. nandoon po na witness yung ginawang. Opo. Tapos sinabihan pa po itong anak ko panloob. na di ba daw po niya ba alam na yung tatay po daw niya tulak daw po. Oh, shit. Sabi po daw. Kaya po, hindi po ako makapag-report sa opisina po. Natakot po akong lumabas. Kaya lagi po kasama yung asawa ko po. Saka yung mga anak ko minsan. Saka yung pinsan po nila. Odette, wala tayong makausap? Ha? Okay, ringing si General Roderick Mariano. Okay. Nasa conference. Si General Jose Melencio. Conference. Sige, NCRPO. Tawagan mo si spokesperson, si Jean Pardo. Baka pwede mong tawagan si General Sermonia o si General Acorda. Odette, sinabi sa anak nyo na ang tatay mo Hindi niya daw po Istulak? tulak po. Opo. Sinabi daw po sa kanya. Wow. Grabe. Tuluyan po natin to patanggal natin sa serbisyo to Una papasibak natin sa pwesto and then patatanggal natin sa Tatakot serbisyo. nga kami sir Takot na po kami, sir.
Takot po kami sa Nakakot po po namin. talaga kami, sir. Kasi pati yung kuya ko tsaka papa ko pinupunta-puntahan po nila sa bahay. Nakakausap Major. po. Nakausapin daw po kami. Sir, Oh, nako. Dodoble ang Takot po yung papa ko. Senior na po yung papa ko eh. dodoble kasalanan nyo matapos yung raiding yung bahay, gawa nyo ng kawalang yan, tapos ngayon tatakot-takutin nyo pa. Grabe na yan. Too much, Major, sir. Akala ko ba nag-sorry na kayo? Ngayon, matapos kayo mag-sorry, babalik-balikan nyo, tatakot-takutin nyo, ay bullshit yan. Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., Chief NCRPO. General Nartates, sir. Good afternoon po, General. General, walang audio si General. Hello po, General Nartates, magandang hapon po. yes sir. Good afternoon po. General, si Rafi Tulfo po. General, sir. Apo Senator sir. Yes Opo. General, meron na po akong gustong ilapit at gusto ko po sana ma-relieve na po ito sa pwesto. Pumasok po sila sa bahay nang wala pong search warrant, wala pong warrant of arrest, naghalughog, nang haras, pati yung mga bata na trauma, mga minor de edad, and then kinabukasan and days later, pabalik-balik pa, tinatakot po itong pamilya, despite the fact na nag-sorry na sila sa barangay. That's why nandito po yung family, pinatawad na sana sila, kaya lang binabalik-balikan, tinatakot. Pwede ba, General Sir, mabigyan natin to ng sanction sila? Oh, yes, sir. Sino pong pwede kong kausapin para makuha ko yung detalye? Ayun, sige po. Off-air, ibibigay ko po yung telepono. Tatawag namin kayo ulit para makausap niyo po mga victims. And ang gusto ko po, tulad ng nangyari dun sa Bulacan, agad-agad po na-relieve yung mga ng raid, ng walang search warrant, ng walang warrant of arrest, at mga nakabonit pa. Sige po, General, kakausapin niyo po sila mamaya-maya ng konti. Salamat po, General. Sige po. Opo. Thank you. Major, Sir, paano yan? Pati ikaw, masisibak dito sa pwesto. Ngayon, kung gusto nyong may babalikan kayo, di balikan nyo ako kung gusto nyo. yes sir. Pero ako'y trabaho lamang. I have to do what I have to do. Trabaho to, walang personalan. Masisibak yung mga tao mo. Pag ikaw ay minalas-malas, depende po sa assessment ng NCRPO chief. Pag ikaw ay minalas-malas, pati po ikaw, madadami rito, Major, sir. Yes sir, yes sir. Ano po masasabi niyo po, Major, sa Sir, complaint namin? humihingi ulit ako ng pasensya. Tanong ko kaya nangyari, wala kami magagawa. Pero yung sabi niya po sir na tinakot namin ng tatay, kasama po yung barangay sa pagharap ng tatay po, hindi namin tinakot. Ano po, sir? Hindi po namin tinakot sir yung tatay sir, hindi namin tinatakot sir. Binabalik-balikan niyo pa raw po, Major. Nakausap-kausap po nila si Papa. Tapos paulit-ulit po yung Papa ko na huwag niyo nang ituloy yan, nak. Ganun. Huwag na para daw wala na daw pong mahabang usapan po. Ganun. Okay. Sige, ma'am. Patatanggal natin sila sa pwesto and then pati serbisyo. Ito yung mga dapat nililinis sa PNP. Maraming mabait na PNP. Napakarami. Kaya nga, isa-isa natin alisin yung mga bulok para matira yung mga maayos. Major, Yes sir. sige, pasensya ka na, Major, at patatanggal ka namin sa sa pwesto para Yes, sir. Yes, sir. para naman matuto kayo. Siguro po, Major, ang kailangan niyo po retraining, ikaw at saka mga alipores mo. Ano po? Salamat po, Major, sa time na binigay niyo sa amin. Salamat po, idol. Salamat po. Opo, sir. Sige, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Kakausapin po kayo ni General Nartates. Siya pong kataas-taasan dito sa Metro Manila para maumpisa na po yung ipapato na parusa sa kanila. Okay? Salamat po. Salamat po. Opo. At ibibigay po ni Odette at saka ni Shari yung kanyang cellphone number para in case may problema, agad-agad tawagin niyo po sila. Okay? Salamat po sa inyong dalawa. Salamat, ma'am. Ayan, inamin niya mismo ni Major. Kung mayaman yan, hindi niyo gagawin. Di ba? Kasi mahirap lang, pwede mo sipa-sipain yung pinto, papasukin mo. Diba? Opo. Hindi makapalag, pobre. Pinipitik-pitik. Kapag ikaw ay mahirap, kaya kang pitik-pitikin, kayang tapak-tapakan ang iyong mga karapatan. Kaya kang lait-laitin. Kaya kang abusuhin. Babarumbaduhin. Gagaguhin. Lahat.
gagawin sa'yo. Dahil alam nila, wala kang pambalik. Pero sinabi ko kanina pa early on, ako po ang inyong bad karma mga pulis na abusado. Pag lumapit sila sa akin at nagsumbong, sisiguraduhin ko may kalalagyan kayo. Kapag walang nangyari dito, dadaling ko sa Senado. Pagdating sa Senado, 100% meron kayong kalalagyan. Yun lang. Well, yan, depende na po yan kay General Nartates. Kung sa tingin ni General Nartates na wag isama si Major sa pagtanggal sa kanyang pwesto, hindi tayo papalag. Okay. Inamin agad. Di wag natin idamay si Major. Tawagan mo si Major. Tawagan mo. Sige. Tawagan. Sabihin mo kay Major at kakausapin namin siya. Inamin daw agad ni Major at siya pa ang nagbigay ng pangalan ng kanyang mga tauhan Apo. at nagsorry. Okay, sige. Okay. Then let's see. Let's talk to the Major. Major. Okay, kasi may netizen nagsabi na mabait naman daw po kay Major at sabi po ng research team namin, agad-agad inamin nyo yung kasalanan inyong mga tao at hindi mo naman kinonsinti, hindi mo pinagtakpan, ikaw pa nagbigay ng mga pangalan. With that, siguro Major, baka hindi na namin siguro isama ikaw doon sa ma-relieve. Siguro yung mga tao na lang. Ganito na po, Major. Sige po. Kakausapin ko po si NCRPO na wag po kayo idamay, Major. Siguro yung mga tao niyo lang po na involved. Okay sa Sige inyo, po, Major? sir. Sige po. Maraming salamat po, Idol. Opo, sir. Sige po. Yung mga tao niyo lang po. Yung 6 po. Sige Yun po, lang po. Sige. Thank you po, Major. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. Tama naman. Hindi naman siya nagkusinti at hindi naman siya kasama. Yes po. Hindi siya kasama doon, Hindi Idol. siya kasama. Okay. Okay. Yun. At wala naman siyang sinabing parang nakakasakit damdamin doon sa mga complainant natin. So, sige, pagbigyan natin ng chance. Tama lang. Yun lang yung mga alipores na yung isa, sa halip magpakumbaba, hindi rin sumipot. Opo. Di ba? Okay.